Sige, basahin mo dyan. Sige. Ayan o. Hindi, kaya ako minsan kaya ako naniniwala sa at saka ako kaya nananampalataya para yung espiritu ko kahit paano. Ba't minsan nararamdaman natin ang espiritu ng iba? Diba, binamatay tayo kamag-anak, nararamdaman natin yung espiritu nila, mga kaluluwa nila. Ay, wala. Walang kaluluwa. Wala. Banggitin mo nga buong Biblia kung may mababasa kang pag namatay may kaluluwa. No, umalis. Wala eh. Turo nga yan. Di ba si Jesucristo nga yung No. Panginoon ng espiritu? Siyang may-ari ng lahat ng espiritu natin. Hindi, ang may-ari si Jehovah. Oo. Pati si Kristo, si Jehovah ang may-ari. Hindi, binigay nga ng Jehovah yun sa kay Kristo na ipinamahala niya nga. Oo. Diba, lahat ng bagay na si Jesus, meron din siyang kakayahan magpasya. Gusto ko sana yung kwan ito, yung binabanggit po, nandito tayo. Tingnan mo ha. Tingnan mo. Yung binanggit ni Jesus. Tingnan mo. Nandito sa Matthew. Sa Matthew yun eh. Tingnan mo. Yun ay hula yun na gagampanan ng Panginoong Jesus. Lucas 4. Tingnan mo, isinulat ni Lucas ko. Tingnan mo, yung sinasabi mo ito eh. Tama naman yung sinabi kanya lang, hindi ganun ng ito. Tingnan mo ito. Ito. Pagkatapos pumunta siya, si Jesus to, pumunta siya to sa Nazareth, kung saan siya pinalaki. At gaya ng nakagawian niyang tuwing araw ng Sabat, ayun oh. Kapahingahan yun eh, nandun sila sa parang Sabat, parang Linggo. Parang plaza. Hindi, yung... Parang Linggo sa Katoliko, ganun. Oo, namamahinga sila doon. Basta yung 6 na araw, magtrabaho ka. Pero isang araw na kuhan, sa kalendaryo, sa araw ng Sabat, mayroong araw talaga na binanggit. Kaya lang nagkaroon ng araw-araw, tao na lang lagay. Pero doon, may unang araw, dalawang araw. Meron akong referensya niyan eh. Yung unang araw, yung hanggang 6 na araw, at yung ikapito araw, Sabat. Yun. Pangili niya sabi niya. Kaya nga tuwing sa araw Sabat, ayun, nangingili. Pumasok siya sa sinagoga yun eh. Parang plaza yan, yung plaza dyan. Ayan, dyan, namamayang mga tao. Pero wala na nga yun. At sabi dito, kaya ibinigay sa kanya ang balumbon ni Propeta Isaias at binasa niya yun eh. Kaya sabi dito sa 18, sabi ni Jesus, ang Espiritu ni Jehovah, kita mo, binigay, yun ang sinasabi mo sa akin. Ang Espiritu ni Jehovah ay suma sa akin dahil inatasan niya ako na maghayag. Ibig sabihin yung Espiritu inilagay ni Jehovah sa Kristo para magkaroon ng kapangyarihan. Naging isa sila, naging isa. Ha? Naging isa, baga. Sinong isa? Sila, naging dalawa. Yung Diyos Ama sa Diyos Anak, naging isa. Ay, walang ganun. Di ba sabi ko sino tumanggap sa anak, na tumanggap ang ama? Hindi mo ako tinanggap pagka hindi mo tinanggap ang anak. Tama naman, pero yung sinasabi mong isa lang sila, hindi, wala yun. Tama yung sinabi mo na yan, itong huli. Halimbawa, tinanggap po si Kristo, dapat tanggapin mo rin yung ama niya sa langit. Oo, ganun Hindi nga. naman nagkakatawan tao si Jehovah si Kristo. Kaya nga, pagka tinanggap mo araw yung anak, tinanggap mo ang ama. Ay, siyempre. Ay, kung si Kristo ka lang, katulad ngayon. Kasi, ang utos nga ng Diyos Ama yung si Jesus ang dapat tularan. Oo. Tama. Saka, Tama. inutos din ng ama na sambahin ng si Jesus. Ay, hindi. Wala kang makikita buong Biblia. Hindi na ako magiging saksi kung may nakita ka. Hindi nga nakasulat na gano'n. Pero parang pagkain din na yun. Oo, yan ang gusto ko. Kaya unti-unti, malalaman mo yan. Kaya yan ang kitang bigla yun eh. Dahil wala, paano yun? Halimbawa, paano yung mga Katoliko? Hindi naman pwede iwanan yun. Ay, hindi. Isa lang nga ang pagsamba dito. Kahit anong religion mo, pag wala dito, hindi pwede. Tatakwil ni Kristo yan. Wala tayo. Tingnan mo. Ito. Tingnan mo yung sinabi ni Jesus. Siyempre, Diyos nga ng pag-ibig yun eh. Siyempre, napakabuti nun. Ay, siyempre. Kaya nga, paano niya pababayaan yung mga... Kaya nga gusto niya matuto mga tao. Nakita mo nga si si Jonas, inutusan na gugunawin Ninive. Ay, iba na naman yan ha. Ang usapan lang natin kasi, yung binabanggit mo, si Kristo at ang Ama isa, wala sa Bible yan. Dalawa sila eh. Nabasa ko dati yun eh, na... Ito, pakikita ko sa'yo, paliwanag mo nga. Ito, nandito. Sa Juan, 10:30. Pinagbabato nga siya, hindi nga maintindihan yan ng mga Hudyo. 1:30. Para makita mo, yung binabanggit mo.
Dito ka magsimulang bumasa. Hindi, kasi kung... Hindi, dito, ayan o. Nandito yan eh. Oo. Diyos 30, ayan o. Ako tang may isa, ayan o. Yan ang sinasabi mo. Oo. Dito ka mag-umpisa. Kasi pag binasa yan ng lahat ng relihiyon, hanggang doon lang sila. Oo. Hindi nila makukuha ang diwa kung bakit binanggit niya. Ito, dito ka magbasa. Dito, kung parang nanood ka ng pelikula yan eh. O, pag nandyan, tapos na, kailangan hanggang dito yan. Hindi, ibig sabihin, pagka dito mo lang binasa, Wala na. ayaw ng Diyos yun na ginagawa sa Biblia kasi binagbabahabahagi nga. Ibig sabihin, pagka dito mo binasa, binabahabahagi mo yung Biblia. Hindi, ito mo. Ang Diyos Kaya pala nga ito dapat umpisahan mo yung lahat. Yan, hindi dito lang. Kasi iba na yan eh. Oo. Kasi pag tinanong mo, si Jehovah ba at si Kristo yung isa? Sasabihin nung kausap mo, hindi mo alam. Hindi ka naman mananamba ni Jehovah. Nasa ibang relihiyon ka. So, ganun nga, kasi ganun nga yung tao, no? Paano natin maano yung mga tao? Paano natin mahikayat yung mga tao na maniwala sa Diyos? Kung yung mga simpleng bagay na pananampalataya, hindi nagagawa ng mga tao. Hindi nila naintindihan pa. Lalo pa yung mga... Hindi pa. Lalo yung sa katulad na sa inyo. Oo. Diba napakahirap ng ginagawa nyo? Nasa Bible. Hindi mahirap yan. Mahirap nga yun. Mahirap pero may pag-asa. Ngayon, ang gusto kasi ng tao ay malwa. Magsimba naman sa bahay na. Magsugal ka, minum ka, mura ka. Kami, hindi pwede yun. Nasa Bible yung sinusunod eh. Hindi pwede yun. Bible ang susundin mo. Hindi paano kung ang Diyos naunawaan naman yung mga ganun, no? Ha? Di ba ang Diyos nga ang hari ng pag-ibig? Oo. Bakit doon sa Ninive, nanalangin lang sila, pinatawad na sila ng Diyos. Iba na naman yun. Oo. Nandun na naman tayo kasi yung paksa na pinag-uusapan natin, yung iisa eh. Ngayon, lumayo ka na. Iba na naman yun. Gusto mo, ipaliwanag ko na naman yun. Lumayo ka eh. Ito dapat sana ipaliliwanag ko sa inyo kung bakit sila isa. Pero dalawa yan, dininisus dito. Ako'y anak ng Diyos, sabi niya eh. Kasi hindi man naintindihan eh. Yung ginagawa ni Kristo kasi, yun ang gusto ni Jehovah. Kaya nga sabi niya, ako at ang may isa. Saan sila isa? Sa pananampalataya. Pero hindi natin dito, mag-umpisa ka dito, ayan o. Hindi, huwag na natin ibuod yan. Kasi ganda eh, napakaganda. ang point natin dito, kung paano tayo madaling sasamba sa Panginoon. Baga, paano Ayun, ito. Itinuro ni Jesus. Napakaganda yung ano mo. Napakaganda ito. Tingnan mo. Kahit na kasi aralin natin lahat yan. Ito. 1:13-15. Kung masusundan mo sana yung sa Bible mo, isulat mo dapat para repasuhin mo rin eh. 13:15. Ayun o. Sabi ni Jesus sa mga tao, dahil nagbigay ako ng parisan para sa inyo, na kung ano ang ginawa ko sa inyo, dapat din ninyo itong gawin. Nagbigay siya ng parisan. Anong parisan? Kasi si Kristo ang paparisan natin sa pagsamba sa Diyos. Hindi tao kung sino man, hindi. Si Kristo ang isinugo ng Diyos eh. Kasi pagka wala si Kristo sa lupa, hindi natin makikilala si Jehovah pala. Hindi. Siya ang naghayag eh, siya ang nagturo. Ito, timo. Itinuro niya sa mga tao. Sa bagay ko. Timo, babasahin ko sa iyo, sandali. Hindi, kung halimbawa lang, ako ang Diyos hindi ko naman gugustuhin na lumuluhod pa sa harap ko yung mga tao para sambahin lang. Nga, iba naman na yan. Okay naman, yung kanya lang. Doon muna tayo sa umpisa. Kasi pag sinabi mo yan, okay naman eh. Wala naman problema doon. Kanya lang, yung paraan lang ng pagsamba natin dahil matama. Kahit yung iniisip mo na yon, tama naman yun. Kanya lang, ito muna para makuha mo natin yung diwa. Sige. Kasi napakaraming reliyon, libo. Hindi natin maalis yun. Ito. Marami kasing tanong. Tapos, ang gusto pa ng Diyos, yung 7 reliyon, maging isa. Ay, magsama-sama para isa lang yun. Sa Bible sabi hindi tao. Si ang Diyos ang nagsabi niyan, hindi tao. 7 reliyon, di ba? Ano? 7 reliyon gusto ng Diyos magsama-sama. Hindi, walang ganun. Walang 7. Libo-libo yan. Ito. Ibig sabihin, talagang merong reliyon na iba-iba. Ay, siyempre, isa lang ang totoo. Hindi. Isa lang, nandito. Ganun pa man. Tinukoy na ng Biblia na may lahat ng reliyon, iba-iba. Tama. Katulad lang din ng iba yung pinaglalaban ng Jehovah. Ay, saksi. Yung parang katulad lang ng iglesia na sila lang. Hindi namin pinaglalaban kundi itinuturo namin yun. Kasi ang paglalaban, maaway eh. Walang matututuhan dyan. Ang itinuturo lang namin yun, yung turo ni Kristo. Si Kristo hindi man nakipaglaban eh. Hindi.
Sabi niya nga. Eh, hindi, ayaw nga niya ng ano, dahil tinawag nga siyang Mesiya. Kaya nga, ito na. Ito, sundan natin Oh, to. sige. Ito, ito ba yung 24:3, ayan. Habang nakaupo siya sa bundok ng Olibo, lumapit sa kanya ang mga alagad ng sarilinan at nagsabi, sabihin mo sa amin, nagtatanong, malapit nang mamatay si Kristo, pupunta na sa langit Kailan mangyayari ang mga ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagka naririto? Presensya, English yan present. Dumating na yan, noong 1914 pa. Presensya ang binanggit. Kasi hindi naman siya makikita pero dumating na. Bakit alam namin na dumating na? Kasi sinabi ng Biblia, ito, presensya mo at katapusan ng sistema ng ito. Katapusan ng sanlibutan. Tinatanong ng mga lagad. Ito sinabi ni Jesus, sinagot niya. Tinanong, kailan ang pagparito mo? Ito. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo para hindi kayo maligaw ni numan. Sana kahit may Biblia ka ba dyan, si Binon mo, may Biblia kunin mo, kung mayroon. May isa, ginagamit natin kasi yan May Biblia ka ba dyan na bakante? Ito, Bible na nga ito para masundan mo sana. Kahit anong Bible, pare-pareho yan. Mayroon ka ba dyan? Eh, sa kanila yan. Sige, hiramin mo. Huwag na. Ganon din nasasabihin dun Timo. Sumagot si Jesus, sinagot na. Mag-ingat kayo para hindi kayo maligaw ng sinuman. Dahil marami ang gagamit sa pangalan ko at magsasabi, ako ang Kristo kami. Ako ang Kristo kami kay Kristo. At marami silang maililigaw. Timo, dami. Tapos dito sa size, iba na ito. Makakarinig kayo ng mga digmaan. Yung gera. Israel, Gaza. Hindi, ito yung sinasabing senyales na bumalik na siya, di ba? Dati kasi, maraming lilitaw, bula ang propeta. Ngayon, Hindi, bula ang guro. Kasama na naman yun, lahat yun. Ngayon, Ito nga rin yung tinutukoy na paggamit ng ginamit yung pangalan niya. Kaya kang matatagal mo na langin, mga bansaya. hindi, kahit ano. Inuubos niyo ang pera ng mga babaeng balong. Hindi, kahit anong sabihin mo, tama yun. Kahit kapit yan. Kasi nga, puro kay Kristo ang tao. Hindi, ang tinutukoy nga dyan, yung gumamit sa pangalan ni Jesus, nang dahil sa sarili nilang kahalayan. Hindi, lahat na nga yan. Yung hindi nga tama, yun yung paggamit sa pangalan ni Kristo. Hindi naman yun ang utos ni Kristo. Hindi naman yung pangalan niyang sinabi niyang gagamitin Meron, binanggit. Tingnan mo, meron. Ano? Ito. Pero yan, yung mga tanda na, ibig sabihin, nandito na si Kristo. Kasi tinanong dito, kailan ang pagparito mo at katapusan ng sanlibutan. Binanggit niya yung pagdami ng relihiyon, gagamit sa pangalan ko. Hindi, napakaraming relihiyon. Kami ka kay Kristo. Saan tayo? Ito. Sa Mateo 23. Saan ka pupunta? Dito. Sa Juan. Juan. Ano ba yung tinuturo? Matthew rin, pwede rin. Yung ginagawa ba na natin na yun, tama? Abay, siyempre, ito na nga. Halimbawa, dito ka galing sa Mateo. Pupunta tayo sa Juan. Anong tawag doon? Hindi ba yun ang pagbabahagi ng Biblia? Hindi. Kung ano yung tanong, kung ano yung tamang tanong, yun ang, halimbawa, yung pangalan ng Diyos, anong pangalan ng Diyos? Hindi mo naman makikita rito, nandito yun. Gumamit si Kristo Gumamit ng referensya ito. Wala pa kasi ito kay Jesus Kristo. Ang ginagamit ng madalas ito, matandang tipan dito. Hindi, sa bagay, tama nga yun, yung ginagawa natin na yung gumagamit ng luma at saka yung bago, maituturing na matalino. Lahat ito, kompleto ito. Lahat ng kasulatan yung buo. 66 aklat to Itong bagong tipan, 27 aklat. Itong matandang tipan, 37. Kaya pagka pinagsama mo lahat to, 66. Yan ang kabuuan ng buong aklat. Nakuha mo. Yun. Kaya ito, wala pa Nung dumating si Kristo, hindi pa ito nakukumpleto dahil nandito si Kristo. Ang sumusulat yung apat na ebanghelyo niya. Si Mateo, si Lucas, si Marcos, si Juan. Yan, sinulat nila yan. Itong bagong kasi parang isang estilo ng Antichrist kasi yon. Yung halimbawa, iba yung pagbahabahagi. Halimbawa, magtuturo nga tayo dito, tapos lilipat tayo sa ibang verse para sige, hindi natin tinatapos to. Pagpalagay nito, ano yung turo ni, di ba sinabi na maraming gagamit, ano yung dapat natin gawin? Wala naman dito Wala. Nandito yung sagot niya. Ito, nandito sagot niya. Kaya nga sabi ni Jesus, nagbigay ako, tandaan mo lang to nagbigay ako ng parisan sa inyo. Di paparisan natin kung ano yung paraan ng pagsamba niya. Yung pagsamba niya,
hindi siya ang sasambahin. Wala kang Oo, makikita rito. sa bagay, hindi talaga dapat sambahin si Hindi Jesus. nga, walang utos eh. O, sige, bumuklat ka nga ng Bible kung may utos. Kahit anong Biblia. Kaya nga turo ng tao yun. Yun ang lagi kong iniiwanag sa'yo. Mahirap ako magturo ng hindi totoo. Sa ibang reliyon, didebatehin ka eh. Baloktot. Liligaw ka. Ay ako, nakikinig lang ako eh. Tinatanong ko lang. Sino ba ang Diyos mo? Tinatanong ko. Si Kristo. Sige, basahin mo nga dyan. Wala eh. Pag tinanong ako, sinong Diyos mo? Ayun, Diyos ni Kristo, ang Diyos ko. Iisa kami. Hindi si Kristo. Yung Diyos ni Kristo, Diyos ko rin, nandito. O, gusto mo? Buklatin ko na naman. Eh, kasi